Oh, mga do, nandito na naman tayo sa ating backyard, no? So, kakatapos na natin mga isda at ipapakita ko sa inyo kung paano ko binabaon yung mga isda. Well, since nandito tayo sa loob ng greenhouse natin, okay lang na kahit di mo baon ng malalim yung isda kasi wala namang mangangalkal dito dahil syempre sasarado mo yung pinto, walang makakapasok ng mga rodents. Pero kung sa labas ka, katulad nito sa labas ko, diyan ka sa labas, kailangan talaga malalim yung pagkakabaon mo dyan. Plus may nakadagan na mabibigat na paso para siguradong hindi makalkal. So, papakita ko lang sa inyo lahat dito. Lahat to guys, may mga baon tong isda dito kasi winter na, no? Kailangan natin i-fertilize yung mga halaman natin. Kahit winter, kahit nag-hibernate sila dito dahil pag hindi, ang mangyayari, medyo magkakaroon sila ng deficiency dahil nga nakastock sila sa lamig eh. So, habang nakastock sila sa lamig, kailangan talaga, tignan nyo ito, ang daming bunga. Kailangan talaga naka-fertilize to. So, anyway, kaya ako nanguhuli ng isda is para sa pang-fertilize natin, katulad nito, no? Medyo na-shock tong papaya na to kasi binunot natin sa lupa, binaon natin dito. Ito yung isda na medyo maliliit kasi itong mga to. Medyo pag tinatamad na ako maglinis ng isda, ay nako, baon ko na lang siya sa lupa. Tignan mo naman, oh. Ang ano pa niya, oh. Ang fresh, oh. Tignan mo, oh. Ito. Katatapos lang ito magsalita, oh. Ang lamig niya, guys, kasi ang lamig na ngayon. Ayun na siya, oh. Pulang-pula yung hasang, oh. Oh, lagay natin siya dyan. Tapos, kumuha tayo dito ng lupang compost mo. Kasi meron ako ditong lupa na pinaghalo na tong mga compost at saka yung mga ibang composted materials yan. Tabunan natin yan dyan. Ganyan. Kasi para yung nashock mong halaman, medyo mawala yung shockingness niya. Kasi kapag ganito na isda lang siya na natural, so kusa lang to matutunaw dito. Hindi siya yung katulad ng mga other fertilizer na mabuburn talaga yung halaman mo. Kasi nga, pag mga synthetic fertilizer, pag once na dinilig mo, kasi inahalo yan sa tubig eh, tapos ididilig mo sa halaman. Pag dinilig mo sa halaman yan, may tendency na ma-shock yung halaman mo dahil synthetic yon. Pero pag mga ganito, yan oh, mga ganyang isda, ay wala yan. Ano lang yan siya, kusa lang siyang matutunaw dyan sa lupa. Hindi masasyak yung halaman mo guys. So, eto na tayo no. So, pakita ko lang sa inyo ha. Dito sa lugar ko, like I said, wala dito halos nabubuhay na halaman o wala na halos namumunga. Maliban na lang sa tanglad yan, masipag sila sa ganito. Pakita ko sa inyo yung projects ko dito no. Oh, ito yung projects natin. So, kaya ko hinuhukay yan kasi nga, like I said, wala ditong lupa. Yung itim-itim na yan, yan yung medyo matataba pang lupa. Pero tinan nyo naman, no? Yung level ng lupa, ayun lang siya. Konti lang yung medyo mataba. The rest, wala na. Pang semento na. Tingnan mo yung papaya ko doon, no? Daming bunga nun, no? Oh. Paano may mga baon yan na halaman, mga do? May mga baon, ay halaman. May mga baon yan na isda, kaya sobrang taba ng mga yan, oh. 'Di ba? Yan ang technique natin diyan, guys. So ito, pakita ko lang sa inyo, no? Pwede natin i-bound dito sa gilid-gilid. Pakita ko lang sa inyo, ha. Tignan niyo naman tong paso na to. Napakaliit lang itong paso. Tignan mo yung papaya ko dito, oh. Oh, ang dami niyang bunga, oh. Oh, hanggang dun sa taas. Ang daming bunga. Kung gaano lang kalaki yung papaya ko, guys, yan lang kalaki, oh. Pero ang daming bunga, oh. Kung wala kang oras at hukay ka ng hukay ng lupa, itong gagawin mo. 'Di ba itong paso na to, medyo mabigat to, no? Wala kasing magbibideo sa atin. Sandali lang, ha. Hugutin natin tong paso, yan lang siya, no? Yan, pag ito sa labas, like I said, ayan, no? So, may hukay ka ng ganyan. Diyan mo na ngayon ibaon yung mga isda. Kunin natin isda, ha? Ay, nakakahinayang talaga. Ito, ang sarap-sarap ng isda na to. Maliit kasi siya, oh. Pero, babaon natin siya sa lupa. Ay, kawawa naman. Babaon sa lupa, no? Iniisip ko. Oh, sandali lang, ha? Oh, ang pagkain ng papaya. Oh, yun na, bye-bye. Ayun na siya, oh. Ito, masipag naman kasi mamunga yung papaya natin. Kaya, bibigyan natin ng rewards, ng treats yung ating papaya. Ayan siya mga do. O yan na. Pwede na yan no. O ito na mga guys. Tapos kumuha ka ng lupa dito. Tabunan mo siya. Yan. Tatabunan natin mga do. Kasi pag di mo tinabunan, medyo babagal yung pag-ano niya. Pag-decompose niya. Tapos yung mga rodents, mabilis itong maaamoy pag hindi mo tinabunan. Kaya kailangan tabunan mo siya. Yan mga ganyan o. Yan. Para talagang medyo nakabaon talaga yung iyong tingnan mo naman yung lupa natin guys. So napaka taba ng lupa. Yung lupa niya itim. Ibig sabihin pag itim yung lupa mo, ano na to, compost na talaga. Mas marami kasi dito mga dahon-dahon na binabaon ako noon. Yung mga tuyong dahon, ganyan, yan. Ganyan. Tapos itong paso mo, yan zoom out natin. Yan paso mo na yan, balik mo dito. Sa iyong papaya, sandali. Ayan, balik natin doon. Babalik natin. Yan, balik mo diyan. Yan, balik mo, 'di ba? Yung hukay mo na yan, balik mo, ganyan. So, nakita niyo naman bumabaw siya, 'di ba? Bumabaw.
Kaya kailan pag bumabaw ng ganyan, isiksik mo dahil. Kasi pag di mo siniksik yan, yung space niya na yan, kumbaga itakin mo yung lupa sa paso. Kasi pag hindi mo tinakin yan, maaamoy yan ng mga ng mga daga-daga, ng mga rodents, maamoy niya yan pag habang natutunaw yung isda. Kasi mababaw yung pagkakabaon mo pero kung malalim yan, ay hindi mo na kailangan itakin, hindi nila maamoy talaga. Tsaka kailangan tignan nyo maigay yung palibot ng paso. Tignan nyo dito sa kabilang side Ayan dito tayo sa kabilang side ng paso. Ayan hindi yan nakatakin. Kaya kailangan mo yan siya, itakin mo. Kasi para pag natutunaw siya, hindi siya maamoy ng mga rodents. Ganyan mag-fertilize ng tawag dito, papaya na may isda. Yung isdang buhay-buhay pa. Ano ba yan? Tingnan nyo, daming bunga Ayan ang siguradong organic fertilizer. Kaya pag pinag-uunggoy ka ng sinasabi ng organic farming, tapos di mo naman nakita kung paano, ay naku dahi. Tsaka pag ang mga halaman ay pare-parehas yung mga sizes niyan, delikado yun kasi pag pare-parehas ang sizes, medyo sinesegregate nila yung pare-parehas ang sizes. Pero ang totoong organic, never magpapare-parehas yan. Unless na meron siyang 10,000 na puno, isesegregate niya, magiging pare-parehas. Pero kung hindi niya sinesegregate, hindi pare-parehas ang sizes ng mga bunga ng halaman. Ang kulit mo Anyway, balik tayo dito mga So, ito siya Ito, katulad dito, medyo malalim to. Yan malalim yan. Pag hinukay natin, malalim to. Yan, kahit hindi mo itakin yan, nandiyan pa rin yung, hindi yan makakalkal. Nakita nyo naman, walang kalkal sa gilid Hindi nakalkal ng mga halimaw sa banga.